Salamat tayo sa Panginoon na magsasama-sama ulit tayo para ano, para lang isang family magkukwento kung paano magkaroon ng magandang buhay. Pero bago ang lahat, ano muna tayo, mag-song service. Mag-aral tayo ng kanta sa para sa kalusugan ng katawan. Tayo ay tumayo lahat. Ay, Ezra! Ezra, my daughter. Jessa! Oh, Jessa! Ezra! Jet, sama ka? Yung action, halika, yung pinractice nyo. Halika na. Isabayan na lang natin yung ano. Oo. Ganun. Sige, sabayan na lang natin yung video. New star, leads to a healthy heart. New star, we are set apart. Nutrition is important, we know. Exercise is the way to go. Water is a necessity. Sunshine is good for you and me. New star, leads to a happy heart. New star, we are set apart. Temperance is a gift from above. Every breath is filled with His love. Resting, we are energized, and we trust Him with our lives. New star, Lord, give me a new heart. New star, we are set apart. We are set apart. Sa pusong malakas, new start, tayo'y binukod. Yung nutrition ay mahalaga, mag-ehersisyo sa tuwina, tubig kailangan natin, sikat ng araw namnamin. New start, tungo sa pusong masaya. New start, tayo'y binukod. Magtitimpay regalo ng Diyos, sariwang hangin pag-ibig niya, lumalakas pag nagpahinga. Sa Diyos magtiwala. New start, Diyos bigyan ako ng bagong puso. New start, tayo'y binukod. Tayo'y binukod.
Let's pray po. Dear God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for giving us this time to come here to worship you and to learn about good health, O Lord. Please bless each one of us here, especially our visitors from Barangay 160 and our other visitors, O Lord, from different places. Please bless them, bless us all, O Lord, and help us to be healthy always. Please focus our hearts and minds also to the messages that we will be hearing today. And above all, O Lord, help us to be ready for thy soon return. Please, O Lord, forgive us for whatever sins we have committed against you and accept us just as we are. In the loving name of Jesus we pray. Amen. Magandang hapon sa lahat. Bago ang lahat, gusto ko pong i-introduce, i-welcome ang ating mga kapatiran sa 160 at saka dito sa ating vicinity, Barangay 159 at Barangay 160. Pakitayo ha, pag tinawag ko kayo. La Arnie Villanueva. Sister La Arnie. Generosa Sabrano. Yan, Sister Generosa. At si Little Girl, hindi pala nakuha ang pangalan. Anong pangalan niya, Miraflor? Ha? Si Hana. Hana, pakita mo beauty mo, anak. Si Hana. Ang mother niya, si Miraflor. Siya ang aming care group family sa 160. Ito mga adopted. Kaibigan niya, hindi yata nabisita si O kaya, inadopt na rin natin sa PUC Remnant Church. Sino pa? Si Delia Del Mundo. Bisita ito ni Sister Cora. Welcome. Every Sabbath kayo pumunta para 7 sessions ito about health. Para in the later, meron kayong certificate at something. Sino susunod? Si Emma, Sister Emma. Yan. Tapos, pangatlo, Teresita. Si Tess. So, sila ang bagong mga kapamilya natin. So, we welcome you. Sana mapalagay ang loob nyo. Ito ay pinlano ng PUC Remnant Church. Kasi hindi ba ngayon maraming mga sakit? So, kami na mag-lecture about sa kalusugan. Kagaya nung kinanta natin, lahat yon isa-isa. So, ang topic natin ngayong hapon ay nutrition. Sinong gustong mahabang buhay? Siyempre, lahat. Sinong gustong masaya ang buhay? Lahat. Okay. Ano ko lang, kasi naalala nyo nung July, ang buong Pilipinas ng Nutrition Day. Diba? So, ang topic natin ngayon is about nutrition. Ang pagkain. So, ito ay inaprobohan ng yung presidente noon, nung July 1, na every July 1, magsa-celebrate tayo ng Nutrition Month. So, siguro pag nakakalabas kayo, merong mga karatula na Nutrition Month. Oo, sa So, yun, ang Tapos, akala ko, dapat may action plan. Ang Pilipinas pala, meron din action plan para sa mga Pilipino. Ito nga, nutrition. Kasi marami ngayong gutom, maraming malnutrition, maraming obese. So, magtulungan tayo paano magkaroon ng complete nutrition or yung mahalagang nutrition. So, ang focus nitong
nutrition para daw i-reduce ang forms ng malnutrition. Alam niyo bang malnutrition, yung kinakain natin hindi kumpleto. Or kinakain natin yung hindi healthy na tumataba. Either payat or mataba. So, yun. Yan ang focus natin ngayon. Ang sabi dito, yung nutrition ay dapat mag-umpisa yung habang nagbubuntis pa tayo. So, kung minsan yung mga buntis, hindi ba? Hindi kumakain ng mabuting pagkain. Mahilig sa maalat, mahilig sa matamis. So, ayun ang payo ng isang focus ng Nutrition Month. At focus natin na kailangan habang buntis ay start na natin ang magandang nutrition para yung bata pag lumabas malusog. So, ang sabi dito, ngayon, hindi ba maraming mga tukso? Kaya sabi dito, tayo ay nabubuhay sa maraming temptasyon. Merong Jollibee, merong At saka, hindi ba, uso ngayon yung magpapadeliver, pindutin mo lang yung nandyan na yung gusto nyo. Kaya sabi, tayo ay pinapalibutan ng mga temptasyon. So, ito, kagaya nung ngayon, di ba, daming lumalabas, mga sitsirya. Lahat ng klaseng sitsirya, sa tindahan. At saka, tatawag lang tayo, ayan na ang food delivery. Kung anong gusto nyo, andyan na. So, sabi, naiwasan natin itong mga temptasyon na ito. So, at ang sabi nila, tayong lahat ay biktima sa temptasyon na ito. Natatrap tayo. So, dapat ngayon, tayo ay mag-isip-isip na kasi marami ang di ba? Mura yung lahat ng klase ng junk food, nandyan. Lahat ng nabibili ka agad. So, sabi dito na pag-aralan natin mag-control. Kung isipin natin kung anong bibili nating pagkain. So ganon. Ang sabi dito, kung tayo ay hindi maalaga sa nutrition, masasayang lang yung buhay natin. Kaya, bibigyan tayo ng 10 tips kung paano magkaroon ng magandang nutrition sa bahay. So, ang number 1, ang sabi dito, ngayon na mag-i-start tayo, gumawa tayo ng journal. Alam niyo ba ang journal? Yung halimbawa, mag-start tayo ng Sunday, ng Linggo. Ilista lahat yung mga kinakain. Walang dayaan. Basta ilista lahat. Kung mga 2 linggo. Tapos, i-analyze tingnan natin kung yung ating mga kinakain araw-araw ay maganda para sa katawan. Tapos, doon tayo mag-i-start. So, yun ang unang suggestion. Tapos, di ba maraming nabibiling products, dapat tignan natin yung label kung ano ang dinalaman ng mga pagkain na bibili natin. Kasi yung iba, sa matamis, sa maalat, yung mga kagaya ng mga chips, hindi yan maganda sa katawan. Sa kidney. So yun, tingnan natin yung mga label ng ating mga binibili, mga dilata, basta mga nangabalot yung galing sa grocery. Tapos, ang sabi, mas maganda kung magluto sa bahay. Kasi mapaplano natin ang ating lulutuin.
makakatulong sa ating kalusugan. Kasi kung minsan tinatamad na tayo, bibili na lang tayo sa karinderya. Hindi natin alam kung paano linuto, kung anong linagay, kung ano. So kung may time tayo, mas maganda yung magluto sa bahay. Ang panglima, ito, kumain daw tayo regular, 3 meals a day. Kagaya nung, kung minsan daw, di ba, busy tayo, lalo na pag yung may mga bata na papasok. Unahin mo na, ay, maraming labada, maraming lilinisin. Hanggang hindi na tayo makakain. Tapos, ayun, ang sabi dito, ang nagmi-miss ng meals ay isang masamang habit. So, wag daw tayo magmi-miss ng meals. So, kailangan daw, pag almusal, yun ang dapat kumain ng madami. Sabi nga pag breakfast, eat like a king. Ano bang pagkain ng hari? Masustansya, masarap, basta heavy meal. Kasi, pag nag-heavy meal daw tayo, yun, ma-stimulate yung metabolism ng katawan natin para maging may lakas tayo sa buong araw. So, tanghalian, eat like a queen. Di ba pag lang, swabe. Tapos, ang hapunan, eat like a pauper. Parang pagkain na, light lang. Hindi naman, usually kasi pag ang natin sa bahay, mas masarap kumain pag gabi. Tapos, sabi nila, ang susunod, ang snacks. Yan. Maraming tentasyon sa snacks. Iwasan natin yung mga junk food. At sabi dito, iwasan natin mag-snack habang nanonood ng TV or habang nakaupo lang sa sofa. Kasi hindi mo na mamalayan, subo ka ng subo hanggang na-lost control ka na kasi masarap. Hindi ba nangyayari yan? So, ayun, ganon. Tapos, ang sabi dito, sinong walang stress sa atin? Tayo lahat, biktima ng stress. Ano pag na-stress tayo? Hindi ba masarap kumain? Kaya biktima ng kakain ng cake, magpapa-deliver ng pizza, tapos inom ng soft drinks. Ano pa? Chichirya, nagkalat. Sabi ang chichirya ay walang nutrients. Tapos mataas sa calories. Ito yung ng mga bata. Kaya sabi dito, mga ina, mga nanay, ingatan natin ang mga binibigay natin sa ating mga anak na pinapabaon. So, kung pwede daw, prutas na lang. Mas maganda. Hindi yung mga junk foods. Anong susunod? Ayun, yung mga tinapay na discuss kanina. Kung pwede, whole wheat ang bili nating tinapay. Usually, yung whole wheat walang lasa, pero masustansya. Yung white bread daw, wala nang sustansya. Sapal daw yung white bread. Kaya, mahal-mahal ng konti yung wheat bread, pero ito yung rinirekomenda na good nutrition. Sabi nga dito, at saka, narinig natin yung kanina, huwag daw bumili ng puting bigas. Brown rice or unpolished rice. Magaspang nga ito, pero masustansya. Yan yung nagpapaano na para hindi tayo mag-constipate. So, ito yung isang Ano pa? Iwasan natin yung mga matataba na na pagkain. Kaya, kung gagamit tayo ng oil, yung
oil na healthy oil. Tapos, ang advice dito, nagtaka nga ako may advice. Sabi dito, alam nyo ba, translate ko na lang, alam nyo ba na ang paggamit ng butter at cheese ay mas mabuti, mas healthier than the vegetable oil? Sabi ito this is from nutritionist, So, kaya pala nagtataka ako pag may mga food demo, yung mga chef, butter ang ginagamit nila. So, rinirelay ko lang yung na-discover ko ngayon. So, parang kung sa hindi ina-advise ng cheese. So, ito, sa scientific nutritionist ito kinuha. Mga research. So, ayun. Ano pa ang mga tips? Kumain daw tayo ng high protein. Tuwing kakain, kailangan may protein. Hindi necessary na karne, hindi necessary na karne ng baboy. Sa natin, sa ating buhay, kailangan maging practical na kasi mahal ang karne, mahal ang Tapos, hindi rin safe ang karne kasi masebo, nagkukos ng mga sakit. So, ang advice dito ay tokwa. Yung tokwa, marami ka nang magagawa na recipe. Ayan ang number 1 sa listahan. Mga beans, white beans, yung monggo. Naalala ko yung kapitbahay namin. Ay, sabi niya, Biyernes ngayon, magluluto ako ng monggo. Ewan ko ano yung principle nila. Pag Biyernes, nagmomonggo. With So ito, monggo, white beans, kahit anong beans. Legumes, ito ay, alternate ito ng isda. Kasi ngayon, di ba, nangyayari, yung mga oil spill, hindi daw safe yung mga isda, hindi safe. So, in place na isda, ayun, kumain na lang tayo ng mga beans. Marami naman may white beans, may red beans, may black beans, may monggo, may sitaw. So, pwede natin yun i-rotate. Mas mura pa. So, ayun. Anong susunod? Kailangan daw may probiotics tayo. Ano yung probiotics? Ito yung tumutulong sa ating digestive sa pagtunaw ng pagkain. At ang recommended ay yogurt. Ano pa? Yung mga fermented vegetables. Ang tawag nila sauerkraut. At saka yung common dito sa atin, kimchi. Yun, maganda daw yun. Sa kaya lang, so kimchi anywhere, hindi man makakaano tayo. Kasi kumisan, mahal-mahal ang yogurt. Na lang tayo, level down. Pwedeng kimchi, pwede yung, atsara. Pwede ba atsara? Yakult. Matamis daw yung Yakult. Kaya yun, kailangan daw may probiotics din tayo. Tapos ang pinaka-importante, kailangan uminom tayo ng tubig. Anong sabi ng speaker? 8 to 12 glasses. Tapos ang recommended nung para healthy water, maglagay ng pinch ng salt. Pero maghanap tayo ng sea salt. Yun, magiging alkaline water na. Yun din ang natutunan natin ngayong hapon. It's healthy for us. So, meron yata ditong tinitinda Kaya lang rock salt. Ang susunod, so kailangan uminom tayo ng 6 to 8
8 to 12 glasses a day. Huwag natin intayin na mauhaw tayo bago uminom. Bakit? Pag inuuhaw tayo, that means yung kidney natin, nagda-dry na. So, wag natin intayin na uhawin tayo. So, naalala ko si Sister Mimi, Talagang yan. Sa tubig. Ano pa? Susunod. Kailangan daw, ito. Kailangan ang asin, maalat, ay huwag kumain ng maalat. Ano pa? Ang matatamis. So, nandito to scientific. So, ako biktima ng asin. So, ngayon, taper na. Yung iba, biktima ng matamis. So, taper na tayo. Moderate. Talagang dito, intake of high salt, intake of sweets. Kaya kailangan, magising na tayo kung gusto nating mahabang buhay. Tapos, kailangan daw mag-take ng supplements. At sa research, usually, ang maraming deficiency ay vitamin D. Ayun na yung sinabi vitamins, B-complex. Makukuha yun sa brown rice. Hindi okay na hindi bumili ng basta bumili kumain ng unpolished rice. Kompleto na yun, yung B-complex. Tsaka, Tapos, ito, practice. Kakain tayo na may control. Kasi kung minsan, pag masarap, talagang tayo, kain, masarap, kain. Walang control. So, dapat daw, pag kumain tayo, kailangan with control. Ano pa? Yun na nga, binanggit na naman dito yung snacks. Habang nanonood tayo, huwag daw magtabi ng snacks. Kasi habang nanonood, subo ng subo. Yun ang mga tips na makakatulong sa atin. Can I request na may ipapakita kaming video na mga few slides. Yung video na. Yung next, Oo. Ayaw, PowerPoint. Yung Yung sa nutrition lang. Wala dito. Kay Che? Wala sa akin. Alright. Ayan. Anong sabi sa
Yan. Back to the Bible tayo. Ang sabi sa Proverbs 23:20, be not among drunkards or among gluttons, eaters of meat. Anong sabi? Huwag daw tayo makisama sa mga lasinggero, sa mahilig kumain ng karne. Kasi ito ay oh. Ito ay hindi ko mabasa eh. Ito na yung nabanggit kanina. Ang sabi, eat like a king at breakfast. Kasi it is the most important meal of the day. A good breakfast should contain the most calories of any meal. Choose foods high protein and complex carbohydrates. Don't forget the fruit. Try to eat a good lunch and a very light supper. This will give you energy for the day and better night of rest. So, huwag daw natin kalimutan ng prutas. Ito na yung ano. Ano daw ang dapat kainin natin? Whole plant foods are bursting with nutrition. Kailangan, every day we should eat liberal portions of vegetables, fruit, eat whole grains. Ito na, yung red rice, brown rice, unpolished rice. Nothing is lost by refining and help prevent overeating and obesity as they are much more satisfying. Ito, kain tayo ng legumes, nuts, replace meat and cheese. Ayun, kontra na yun, ano. Okay? Lastly, ano to? Parang pangako natin sa ating sarili. I would try a healthy key. Ano ang susi for healthy life? Be like Jesus. This is my song. In the home and in the town. Be like Jesus all day long. I would try a nutrition. So, sana meron kayo nakuha. Marami diyang mga masusustansya na murang gulay. Kuminsan yung mga broccoli. Huwag na tayo, mahal kasi ang broccoli. May mga kangkong dyan, malunggay, may lettuce. Ang importante yung sustansya. At saka iwasan natin daw kumain sa labas. Tayo na lang mag-prepare ng sariling pagkain natin. Yan lang po. Good afternoon. Meron kayong mga tanong at tutulungan tayo ng ating mga magagaling sa diet. Meron kayong mga tanong, mga suggestion, na ano? Sister Che, kasi ito nagpano. Ano po, kung bawa, nag-crave ka ng cheese, tapos gusto mo ng kasi yung cheese, tawag dito, meron silang, kumbaga, yung mga causes ng kidney diseases, isa din yung cheese sa pinaka, may malaki ding impact epekto. Kasi nga, salty, tapos at the same time, yun nga, from, animal product. So, kung nagki-crave ka ng cheese, yung nutritional yeast, medyo mahal siya kung bibilhin mo siya, pero konti lang naman yung kailangan mo, and at the same time, yung lasa ng cheese makukuha niya. And yung binibili ko po yung fortified kasi meron siyang B-complex na nakasama dun sa na yun. So yun? Nutritional yeast. Di ba sabi itong lecturer, hindi tayo pwede gumamit ng yeast?
Yung nag... Oo nga. Kasi na-mention niya kanina, yung lecturer na yung yeast, hindi rin kailangan daw ano. Anyway, thank you. Oo. Usually po ang yeast, nade-deactivate naman siya after 24 hours. Kaya dapat yung bread after 24 hours. Oh, Sister Marlene, may dadagdag ka? Based po dun sa natutunan din namin sa Beulah Land, ang pagkain po kasi, bago ma-digest ng ating sikmura, it will take 5 to 6 hours. So yung sample po kanina, di ba, breakfast 6, lunch 12, dinner 6. So kung titingnan po natin yung pagitan nun, 6 hours po yun. Kasi basically, yung pong pag-digest ng mga pagkain natin, yun po yung nangyayari. So, ang ina-advise po, kung kakayanin din lang, wala ng snack. Kasi yung snack po, kung baga hindi pa tapos na i-digest yung pagkain natin, lalagyan na naman natin ng panibago. Kaya daw po nagkakaroon ng problem. Ngayon, kung talagang hindi natin may iwasan, ang advice po na snack natin is yung mga juices na lang or smoothie. Yun po yung makakatulong para yung pakiramdam natin na nagugutom tayo. Minsan daw po kasi pakiramdam natin gutom, pero hindi pala yun gutom. Uhaw lang pala yun. So, kailangan natin palitan ng liquid intake na lang, whether it's a juice or a smoothie, mas makakabuti po sa ating katawan. Salamat. Oo, at least. Sister Lynn. Pabalik-balik na tayo sa ating health lecture na kailangan talaga kapag umaga kakain tayo ng marami. Nakarating ako sa bahay ng isang Chinese. Ngayon, ang ugali pala nila, hindi talaga sila kumakain ng eating between meals. Lahat ng pagkain, kakainin mo. Lahat. Nandyan ang chocolate, nandyan ang drinks. Doon pa nga ako nakakain ng nung radish cake. O, di ba? Nakakain na kayo noon? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Pero sa kanila pala, special yon, lalo na pag Chinese New Year. Oo, hindi natin alam ito itong labanos na ginagawang cake. At saka talagang pag kumain sila, lahat nandoon ng klaseng pagkain at naggata sila nung bilo-bilo. Naku, nakakarampot na asukal ang inilagay. Tayo daw mga Pilipino, ang ugali natin. Kasi sa Hong Kong daw, mga Pilipino, nakikita nila ang karakter daw ng Pilipino. Lahat ng pagkain, lahat ng restaurant, kinakainan. Kaya ang mga nangyayari, ang mga tiyan, ang mga katawan, malalaki, pero hindi katulad nila na talagang slim ang kanilang mga katawan, wala silang mga puson. At saka hindi sila umiinom ng malamig. Ito mga Chinese to. At saka, sa umaga, ang iniinom talaga nila yung fresh milk na galing talaga sa farm. Na hindi ko rin kayang inumin. Oo, talagang sariwan-sariwa siya, iinumin mo. Ako, palibasa, hindi ko talaga kaya. Sumamamangha ka sa kanila, ang ganda ng kanilang kutis, wala silang mga tiyan, magaganda yung... At saka ang inayawan ko lang sa kanila, ang disadvantage lang sa aking pananaw, naliligo sila 1 beses lang sa 1 linggo. Hindi katulad ng mga Pilipino hindi katulad nating mga Pilipino, sabi nga niya, sobrang lilinis ng mga Pilipino, araw-araw naliligo. Pero talaga sila, hindi talaga nila ugali yung maligo araw-araw. 1 beses lang talaga naliligo. Pero tuwing matutulog sila, naglilinis sila ng mga katawan. Pero yung talagang ligo, 1 beses lang sa 1 linggo. Pero mas healthy sila sa atin, ang gaganda ng Di po ba madalang tayo makakita ng Chinese na mga matataba? Ang gaganda ng kanilang katawan. Talagang slim sila kasi napakakba nila sa pagkain. Napaka-strict nila kung ano yung kanilang kinakain. Sino pang magko-comment sa ating mga bisita? Miraflor. Pass daw, pass. Mother. Comment.
Oh, sino pang... si Sister Mimi. Tahimik. Sa amin po, sa bahay namin, tinatry ko na kami ay nakakainom ng juice na made out of gulay. Yung talbos ng kamote, malunggay, napaka-healthy po ng malunggay. Mas maganda daw na raw, yung hindi natin niluluto. Kasi buhay yung enzymes pagka raw. So, gumagawa po ako niyan. Ang ginagawa ko para medyo masarap sa panlasa, nilalagyan ko ng lakatan. Saging na lakatan. At saka, or yung saba. Kung may high blood, saba. Kasi yung saba, nagpapabuka daw yan. May, vasodilator. Meron siyang ingredient na nagpapabuka ng ating mga veins. Kaya kung tayo ay high blood, makakatulong yon. Yung lakatan naman, meron siyang tryptophan. Ang tryptophan, ano ang tryptophan? Makakaproduce siya ng happy hormones. Pag tayo ay laging stress sa buhay, maganda daw kumain tayo ng lakatan. So, pag po nilagay natin yon at saka nilalagyan ko ng honey, ang sarap ng lasa. Hindi mo malalasahan yung pait kahit nilalagyan ko ng ampalaya na dahon. Although 3 piraso lang na ampalaya na dahon, 5 talbos ng kamote, yung dahon ng sili, maganda rin para yan sa high blood. Nakakabuka rin ng veins natin, dahon ng sili. Tapos nilalagyan ko rin para kay mama, nilalagyan ko ng bawang at saka turmeric. So, kapag blend mo na siya, ang ginagawa ko, pag wala akong tubig, pero pag meron, yung buko juice. So, napakaganda ng buko juice, madaming minerals, So, yan ang ginagawa ko. Sa umaga, walang laman siyan. I see to it na nakakainom si mama ng juice na yun. Pati sila, si Obet, si Jake, kahit na sumasama ang mukha. Pero ngayon, parang tinitingnan ko yung mukha niya, masaya na, hindi na katulad nung una. Hindi na nakasimangot sa akin. May happy hormone siya. At saka maganda rin pala yung pipino. Kasi maganda sa brain natin, di ba? Maganda ang pipino sa mga nag-aaral, sa mga mga nag-iedad na, para malaking tulong yung pipino. So, i-blend ko lang siya. At yun, masarap po, walang pait, masarap talaga. Pag lalong-lalo na pag yung lalagyan mo ng lakatan or ng saba. So, yun ang isang paraan na para maging healthy tayo. Maraming maipapasok na gulay kaysa at saka hilaw siya. 'Di ba? Yun ang maganda yung maraming minerals pagka hilaw, mga vitamins na preserve. Yun lang po. Maraming salamat. Brother Orbit, may comment ka? Ay, sorry sir. Let's be realistic, no? Ang problema sa nutrition ay hindi lang nangyayari yan sa mahirap, pati rin sa mga mayaman. They can buy all kinds of food, but tingnan nyo mga anak na they are malnourished. Pero mayaman yun yan. Kaya ang malnourishment, hindi lang, it happens to everybody. Sa isang pag-aaral, ang malnutrition ay hindi dahil walang kakulangan ng pagkain, kundi paggamit ng mga pagkain. Nandun yung pagkain, kailan, for example, sa mga anak ninyo, pag gulay ayaw, di ba? Gusto hotdog. Gusto Jollibee. Yan ang problema sa mga bata. Ang training talaga sa bata nag-umpisa sa bahay. Na pag ang bata lumaki na hindi nasanay sa gulay. Kasi ang gulay kasi may amoy may iba ang lasa tulad sa mga anak ko noon. Ayaw kumain ng ampalaya. So, ang ginawa ko, pinigaan ko yung ampalaya. Tapos linagyan kong marang itlog.
Ayaw kumain kasi mapait. Naku, sige, kainin mo muna. So, they try. Ba, nang nutikman nila, hindi naman masyado mapait. So, later on, in-instructionan ko yung katulong namin. Nung nasanay na sila, hindi ko na pinigaan. In fact, one time, nagsalat ako ng ampalaya, lagyan ko ng vinegar, sibuyas, kamatis. Ba, kumain yung isa kong anak. Nung kumain yung isa, gumaya na rin yung isa. So, it's just sanay lang sa mga bata, yung maliliit. Kaya nang ginawa ko sa mga anak ko, pag kumain kami, gulay talaga ang ano ko sa kanila. Sabi ko, kumain kayo ng gulay, walang dumampot. Ang ginawa ko, sige, ako magdampot. Pag ako nagdampot, dinadamihan ko. Hindi pwede tumayo na may naiwan sa plato na pagkain. Kaya, every time kami kumain, nasanay sila kumain ng pinakbit, pichay, hanggang nasanay na yung dila. Mas they prefer vegetables than ng meat. So it's just a matter, mga kapatid, na masanay yung bata sa panglasa nila. Talagang ayaw. Pag sinabi na ayaw kumain, siyempre, naawa yung nanay, hinayaan na lang. Hanggang lumaki na ayaw kumain ng gulay. Pero, ang nutrition ay naging problema lang yan kasi minsan ay nadadala tayo sa gusto ng mga bata. Tayo lumaki. Lumaki naman kami na ano yung linuto ng magulang namin. Nakakain kami 3 times a day. Wala kaming merienda. Although, yung lola ko, sanay sa merienda kasi may nasanay sila mamerienda. Pero sa amin, wala. Pero yung between meals, ay kung pwede iwasan. Alam niyo ang bata, pag gutom, masarap kumain. Pero pag bigyan nyo ng between meals, pagdating ng time na kumain, hindi ka, konti na, wala nang gana. Kasi ang nagpapagana sa ating kumain, mga kapatid, ang digestion kasi sa pagkain, aabot niya at least 4 hours. So after 4 hours, mag-build up na yung hydrochloric acid sa tiyan na natutunaw sa ating kinakain. Pag nag-build up na yan, ma-feel mo na yung parang gutom mo na, gusto mo nang lagyan kasi medyo nagugutom ka na. So pagdating ng pagkain, kainan na, di mo problema na anuin mo yung bata. Habang nagluluto, nandun, nakaupo na sa lamesa, naghintay. Di ba? So it's just a matter, na sanayin yung mga bata sa nutrition. So, alam naman natin na tinuturuan sa eskwelahan niya, basic food groups. 3 lang yan carbohydrates, protein, at saka vitamins and minerals. So, mamili ka lang. Ang dami. Talbos. Malunggay. Hindi mo na kailangan bilhin yan Sabi, sir, wala kami matananiman. Daming naglalagay ng mga plastic. Ang dami ngayon plastic na yung nanong tubig. Ilalagyan nila ng lupa, tinaniman ng talbos. Yun, tumubo na. So, hindi problema yung kung gusto mo, magagawan mo ng paraan kung saan hindi lahat bumili nga. Isang kapo, bumili ako ng sili. Yung green na sili. Sabi ko, makano? Sir, 3, 5. 5 piso. Pwede ba tumawad? Sige. Ako, pwede ba 4? O, pumayag 4. 4 na piraso. 5 piso. Kaya doon sa silang, nagtanim ako sa harapan ng sa paso. Nagtanim ako ng sili para di na maiwasan yung bumili pa ng sili. So, it's just a matter na gawa natin ng paraan. Kaya ang nutrition natin sa mga bata, importante tapos silang lumalaki. Kaya lang.
naalala ko lang po kasi, 'di ba usually ang gusto natin i-cater talaga is yung pagkain ng mga bata. Real talk po, ano bang madalas na sineserve sa mga bata lalo na kapag papasok? Yung madaling iluto, ano yun? Mga hotdog, tosino, itlog, yan. So, yun po, yung yung tawag po doon is mga preserved na pagkain na. Bakit preserved? Kasi marami po siyang preservatives. And ano pong makikita natin doon, ang makukuha ng mga bata doon? Wala pong nutrisyon. Wala pong nutrisyon. Kaya nga po, dapat as early as baby pa lang, kung i-recall po natin, ang mga baby kasi pag nag-start na silang mag-crave or nakakaya na nilang kumain, di ba usually ang nanay nilalagaan ng patatas, nilalagaan ng kalabasa. Basta yung pwedeng kahit anong gulay na pwedeng ilaga at durugin para ipakain sa baby. So kung yung baby po is naumpisahan ng ganong mga pagkain, hindi yung mga preserved na, kasi meron ding mga gerber, pero kasi yung gerber, ano na rin siya dumaan na rin siya sa process. So may mga additives na rin po yon. So maganda po na i-train natin yung mga babies hanggang sa paglaki ng mga bata na pinapakain natin talaga ng mga simpleng pagkain lang, pero marami pong nutrition na makukuha. Hindi po yung mga galing sa preservatives na mga pagkain na wala naman pong nutrition na makukuha. So as much as possible, avoid po natin yung mga tosino, langgonisa, sausage, kung ano-ano man dyan. At kung kakayanin pong iwasan yung mga fast food. Kasi madalas yun yung pang bribe sa bata kapag kayong tinotopak na, o sige mamaya magja-Jollibee tayo. O sige mamaya magmamakdo tayo. So iwasan po natin yung ganon. Hanggat maaari po, pag ibabribe natin yung bata, yung mga nutritional food din ang ibabribe natin sa kanila para hindi sila masanay na dependent sila sa McDo, sa Jollibee, sa kung ano-ano pang fast food. Thank you po. Salamat. Naalala ko yung, na-remind ako. Gusto ko lang i-share, yung mga apo namin sa Canada, ang sala rin yung mga parents. Hindi si nanay na kumain ng gulay. Puro pasta. So, nung nagpunta ako doon, sabi ko, ba't hindi mo pinapakain ng mga gulay? Minsan, nakakita ng broccoli. Alam mo, tanong ng anak, Mama, ano ito? 3? Yung broccoli daw, 3. Yan, tingnan mo yung mga anak mo. So, ang ginawa ko, bumili ako ng kalabasa, gabi, sayote, basta halo-halong gulay. So, linaga ko. Linagyan ko konting asin. Tapos, inosterize ko. Yun, ang pinak ko ng good for 1 meal. Yun ang ginagawa namin. Yung patty, vegetable patty. Kaya ang tawag ko, vegetable nuggets. So, ayun. Hanggang 6 months ako noon, nasanay sila. Tinuruan ko yung panganay magluto. So, at least may vegetable na sila. Kasi, yun na nga, mga working mother, pasta, gagawa na ng pasta. Ay, nako. Kaya, lesson yan sa atin, mga nanay. Kung pwede lang, bumalik ako ng mag-train ng mga bata. Sana ibalik. Sana maulit muli. Thank you po sa healthy topic. At doon po doon ako po-point sa health sa application. Naintindihan po namin na mahirap mag-transition, no. Pero yung sa gulay po, 'di ba? Meron naman dito sa pag Saturday para mag-church kayo. May mapopromote yun dun sa may tapat ng RE kasi yung asawa ko bumibili din ng ng ulam doon. Adventist na okay naman yung mga tinda. Basta banda dyan sa may kanto ng RE. Sa inyo, banda sa inyo, yun po. Kung hindi pa po yung right decision sa mga transition, pagluluto, nagpa-practice pa, hindi pa agad Kasi, naranasan ko na rin yung iba na nagluto ng gulay sa ibang, yung pag-practice nila, medyo iba yung, hindi nila makuha yung lasa, nilalagyan talaga nilang karne. Di ba po sa, sa Adventist kasi, medyo nasanay na talaga kung paano pasarapin, kung paano, kasi ganun po yung culture. Yun po. Kung
during the transition, pwedeng bumili-bili muna tapos habang pinag-aaralan para ma-apply po. Yun lang po. Thank you. Oh, wala na ba? Magko-close na tayo? Close na. Tayo tumayo lahat at kantayin natin yung ating team song para yung circulation na matagal umupo. Sister Mimi? Sister Chorister. Thank you for the service. New start, leads to a healthy heart. New start, we are set apart. Nutrition is important, we know. Exercise is the way to go. Water is a necessity. Sunshine is good for you and me. New start, leads to a happy heart. New start, we are set apart. Temperance is a gift from above. Every breath is filled with His love. Resting, we are energized, and we trust Him with our lives. New start, Lord, give me a new heart. New start, we are set apart. We are set
kami, ma-preserve namin ang aming mga buhay para sa ganun